Ang balita ngayon dito sa San Miguel Beer ay mukhang, unless mayroong malaking pagbabago na mangyayari, mukhang itong si Quincy Miller ang kanilang magiging import. Parang hindi natuloy yung negotiations nila dito kay Kenneth Farid at sa iba pa nilang kinukuha. So, unless magkaroon ng drastic changes, mukhang si Quincy Miller, although wala pang official declaration, itong SMB. Pagdating naman dito sa lineup upgrade nila, tumitingin daw ngayon ng San Miguel Beer kung makakagawa sila ng isang trade transaction dito sa Converge Fiber Xers. At gaya ng siguro inaasahan na ninyo, mukhang ang kinukonsidera ng San Miguel na kunin ay big man mula dito sa Fiber Xers. At ang primary target daw nila ngayon ay itong si Ben Phillips. Sa ngayon kasi ang Converge ay maraming big men na pwedeng magamit. Alam naman natin paparating na si Justin Baltasar, nandiyan pa si Justin Arana, and of course si Jeyo Ambohot. At mukhang ang balita, itong import nila na 6'8 din ay mukhang mahusay. Kasi kaya yung front court ng Converge Fiber Access ngayon, ang lakas, nandiyan pa, darating pa si Pau Havillonar. So mukhang ito si Ben Phillips hindi masyadong magkakaroon ng playing time kaya siya gustong kunin ng SMB. Si Ben Phillips ay mukhang gagawing center ng San Miguel Beer at baka kapag nakuha nila yan ay ite-trade na itong si Motaw Tua at baka dito sa dito sa Northport Batanguer, pati na rin itong si Vic Manuel. Ngayon, hindi pa natin natitiyak kung sino ang ipapalit ng San Miguel Beer dito kay Ben Phillips. Si Ben Phillips ay third round draft pick ng Converge. So obviously, mababa ang trade value niyan. Kaya malamang bench player din ng San Miguel ang ipapalit. Ang tanong na lamang ay kung sino at kung ano at sino ang depending kinakailangan ng Converge ngayon. Dahil mukhang solid na yung lineup ng Converge, so malamang draft pick din ang hihilingin ng kapalit ng Converge para dito kay Ben Phillips. So yan ang aabangan natin, ang trade ng dalawa. Alam na natin lahat na itong si Troy Rosario ay pipirma na dito sa Barangay Ginebra. Ang balita nga, noong pang game 2 ng finals ito pumirma. Pero mukhang hindi dyan natatapos ang Barangay Ginebra dahil kukuha pa raw sila ng iba pang players na magagamit. At ngayon mukhang ang balita ay itong si Pon Pesumal mukhang ibabalik na dito sa Northport Batanguer kung saan siya unang naglaro. Kung natatandaan ninyo, si Pon Pesumal nag-umpisa karera niya sa PBA dito sa Global Port Batanguer bago siya na-trade sa San Miguel Beer. Ngayon naman, ito si Bon Pesumal mukhang babalik na dito sa Northport dahil parang sa totoo lang naman hindi na siya kinakailangan ng Barangay Ginebra. Dahil ang lalim ng backcourt nila, nandyan of course si Scottie Thompson, si RJ Abarientos, si Stephen Holt, si Maverick Ahanmisi, si L.A. Tenorio, si Nards Pinto. At pag bumalik si Jeremiah Gray, naglalaro din niya ng shooting guard. Although pwede rin niya na maging small forward. So wala na talagang lugar itong si Bon Pesumal dito sa Ginebra. Kaya malamang si Pesumal i-trade yan dito sa Northport Batanguer. Kapalit ng isang siguro draft pick o kaya big man, hindi pa natin natitiyak. Sa ngayon kasi mukhang yung big man ng Northport nire-reserva dito sa San Miguel Beer. So baka draft pick ang kuning kapalit kay ni Bon Pesumal. Baka isama pa dyan yung ibang players ng Barangay Ginebra para maging mas karoon ng compensation itong Northport pag ang hiningi ng Ginebra ay first round draft pick. Pag nalipat si Bon Pesumal dito sa Northport, at di siguro dyan magkakaroon siya ng playing time. At dito kasi sa Ginebra, alam natin, dapat magkakaroon siya ng minuto pero hindi yan nangyari dahil nga dumating ito si Jeremiah Gray at si Maverick Ahanmisi. Kaya sa ngayon dito natin makikita talaga na itong Barangay Ginebra mukhang seryoso sa pag-build up. Kaya itong mga bench players nila na hindi naman nagagamit ay tatanggalin na talaga dito sa kanilang lineup at talagang lalakasan ngayon. Merong mga balita na lumalabas ngayon na ito raw Terra Firma Jeep ay gustong bilhin nitong Strong Group Athletics. Siguro naman pamilyar na kayo dito sa Strong Group Athletics. Ito yung koponan na pinaglaruan ng mga iba't ibang mga NBA imports katulad ni DeMarcus Cousins at Dwight Howard, pati na rin yung mga international players natin na nagre-represent sa iba't ibang bansa katulad nila Kiefer Ravena, Kevin Campbell at yung iba pa. Itong Strong Group Athletics ay ang balita ngayon mukhang gustong maglaro dito sa PBA at gustong magtayo ng sariling team. At baka ang bili nila ay itong Terra Firma Jeep. Hindi pa natin natitiyak kung ito yung magkakatotoo pero wala naman sigurong hahadlang kung sasali itong Strong Group dahil wala naman silang kakompetensyang produkto sa iba't ibang PBA teams. At kung pag-uusapan budget, parang Converge ito. Meron naman silang budget para magtayo ng sarili nilang koponan.
Ang tanong na lamang ay kung papayag pa ang SMC na ibenta itong Terra Firma dahil alam naman natin na nakikinabang sila dyan. Kaya ito ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng mga insiders kung matutuloy nga. Kung sakasakali na itong Terra Firma Jeep ay mabenta, marami siyempre mga fans ang matutuwa dyan. Dahil sa tingin nila itong Terra Firma matagal na dapat na ibenta sa PBA dahil hindi naman ito seryoso sa paglalaro at pagkakaroon ng tsansa na manalo ng kampiyonato at nandyan lamang para tulungan itong SMC. Para bang itong Backwater at Northport Batampier na ganyan din ang ginagawa. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali. Mas maraming fans ang may gusto na mas maraming team sa PBA kaysa yung bibilin. Dahil mananatili pa rin na ganito ang numero ng mga koponan. Pero kung maaalis lang yung Terra Firma, siguro pwede na yan na maging acceptable for the moment as long as yung papalit ay talagang willing na mag-compete. At parang ganyan naman itong Strong Group Athletics. Sa ngayon naman, ang balita natin pagdating dito sa Magnolia Chicken Templados ay mukhang determinado sila na ito muna si Ricardo Ratcliffe ang kanilang maging import at hindi sila magpapalit. For now. Sa ngayon kasi itong Magnolia Chicken Templados ang isa doon sa mga teams na tinitignan ng marami kung magpapalit ng import. Dahil nakita na natin ang nangyari dito sa NLEX Road Warriors, pinalitan nito si Ed Davis dahil hindi na raw masyadong naging impressive. Siguro dala na rin ng edad nito. Ngayon marami nga nagsasabi na itong si Ricardo Ratcliffe na 35 years old na. Baka ganyan din ang mangyari. Pero so far wala pang ganyang negative feedback dito sa Magnolia Chicken Templados. So siguro kontento sila dito sa nakikita nila kay Ricardo Ratcliffe. Sa ngayon kasi mag-uumpisa na itong Governor's Cup, itong Commissioner's Cup rather. At siguro medyo mahirap na kung magpapalit ng import ngayon. Nakikita nga natin itong NLEX Road Warriors 10 days na lang wala pang import dahil nga pinalitan nito si Ed Davis. So yan din siguro iniisip ng Magnolia kung papalitan nila si Ricardo Ratcliffe. Abangan na lang natin kung ano magiging performance nito. Siyempre magiging sukatan dyan ay yung dating laro ni Ratcliffe dito sa PBA kung saan naging dominant talaga siya. Although hindi niya nadala sa kampiyonato ang Magnolia. Ngayon alam natin na malalaki at mga bata pa yung ibang imports na maglalaro dito. At yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti. Siyempre hindi lang ng Magnolia, coaching staff at players, kung hindi maski na yung management nila. Dahil ang alam nga natin, naging problema ng Magnolia ng Governor's Cup ay ang nagpalit sila ng import, umabot ng 4 at hindi ito nagustuhan ng management. So abangan na lang natin kung anong mangyayari dito kay Ricardo Ratcliffe kung ito ay magtatagal dito sa PBA o kung siya ay agad-agad napapalitan nitong Magnolia Chicken Templados at kukuha sila ng panibagong import na magagamit dito sa Commissioner's Cup. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Josh Pagiray Espejo at Rosales family, Dalmacio de Guzman, si Katsakino Dokusin, Michael D, Dexter Domer, pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Malyari Mascareñas, Anthony Alon family, Enju, pati na rin si Michael D, Alicia Garcia, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Andrea Alexis at Mitch Bagares, Alfonso Dindin at Terdi Balaba at ang iba pa nating taga-subaybay.